as requested, i-discuss natin tong RA 10592 or mas kilala to sa tawag na GCTA Law. Pero ano ba yung RA 10592? Ito yung Act, ito yung Republic Act na nag-amend sa mga articles na to na galing sa Revised Penal Code. Pero sa madaling sabi, yung RA 10592 is about siya sa GCTA Law. So pag-uusapan natin dito, konting overview lang muna. Since ang topic na rin ni-request nyo is yung MSEC, pag-uusapan natin yan. Ano ba yung CPI? Yung GCTA, TASTM, ko lang yan. Lagyan ko lang ng A. Yan. And yung colonist at STAL. Pag-uusapan natin to lahat. Papahapyawan ko yan dito. And magbibigay din ako ng sample questions na lumabas sa topic na to. Okay. So pag-usapan muna natin, ano ba yung MSEC na tinatawag? So ang MSEC means Management, Screening, and Evaluation Committee. Pag sinabing MSEC, again, ito yung Management, Screening, and Evaluation Committee. So, ano bang trabaho nila? Ang MSEC ay ang responsable para sa screening, evaluation ng mga PDL who is subjected for GCTA, TASTM, and STAL. So, sa madaling salita, ang MSEC po, ang trabaho nila ay mag-screen or tignan yung qualifications ng isang PDL na subjected para sa GCTA, TASTM, and STAL. Gets? Again, yung MSEC na yan, ito yung committee. MSEC, ito ang committee na responsable para sa pag-evaluate, pag-screen ng mga PDL na pwedeng mag-avail ng mga to. Yan. Okay, so bago sila magkaroon ng ganito, pag nirecommend na, ayan, pag nirecommend na bago sila magkaroon ng ganito, ang MSEC po ang nag-i-screen sa kanila o tinitignan kung pasok ba talaga sila, wala silang mga violate na jail rules. Okay? So, yun lang ang pinakatrabaho ng MSEC. Yun lang yung mahalagang tandaan doon. Yun lang yung lumalabas sa board exam. Sino ang responsable para sa pag-i-screen at pag-i-evaluate ng mga PDL na subjected or pwede nang mag-avail ng GCTA, TASTM, and STAL. Malinaw? Next tayo, sa CPI, Credit Preventive Imprisonment. Tandaan, CPI. Lumabas to sa board exam. Hindi siya nakalagay na Credit Preventive Imprisonment, nakalagay siya as CPI. So, tandaan, Credit Preventive Imprisonment. So, ito yung parang tinatawag siyang, kumbaga sa madaling sabi, ito ay kabawasan doon sa na-incur ng isang detainee sa loob ng isang kulungan. So, aalamin natin yung proseso nito, kung paano ba nangyayari tong CPI na to, kung paano ba ang mangyayari kung pumayag o hindi pumayag ang isang detainee na tratuhin siya bilang isang prisoner even though detainee pa lang siya. Okay? Yun yung aalamin natin sa discussion natin sa CPI. Again, aalamin natin dito kung ano ang mangyayari sa isang detainee na pumayag o hindi pumayag na tratuhin siya bilang isang prisoner sa loob ng bilangguan kahit na siya ay isa palang detainee. Okay, bago natin to i-discuss, i-discuss muna natin kung ano yung detainee. So, syempre para alam nyo kung ano yung detainee. Alam naman natin na kapag ang prisoner is meron ng final judgment or convicted na for final judgment or nagsiserve na ng kanyang sentensya sa kulungan. So, ang detainee, ito yung mga awaiting pa for final judgment. Pwede rin na ito yung mga awaiting or undergoing investigation. Pwede rin ito yung mga undergoing
trial. Okay? So, yun yun. Ang palatandaan dito, para hindi makalimutan, ganito ko siya tinandaan nung nagre-review pa ako. Pwede mo siyang tandaan as FIT. Bakit FIT? Dahil awaiting for final judgment. Bakit I? Awaiting or undergoing investigation. Letter T? Undergoing trial. Kaya, mas madaling tandaan ang FIT. Tandaan ang FIT. Pag ang FIT ang pinag-uusapan, detainees pa yan. So, ang mangyayari dito, i-apprise yan sa isang detainee. So, ano ba ibig sabihin ng i-apprise? Parang papaalam sa kanya na ganito. Meron kang ganitong pwedeng i-avail para hindi masayang yung mga years or months na may incur mo sa loob ng kulungan. Okay, kailan? Ang tanong, baka lumabas. Kailan mo i-apprise sa isang detainee yung credit preventive imprisonment na option niya? I-apprise ito sa detainee during reception process. Okay? Again, i-apprise sa detainees ang CPI during reception process. So, sino? Pag sinabi naman sino, ang tanong, sino ang nag-a-apprise sa detainees during reception process ng CPI? Ang sagot ay records unit. Again, pag ang tanong, sino ang nag-a-apprise sa mga detainees na pwede silang mag-avail ng CPI, walang iba kundi ang records unit. Kailan ulit to ina-apprise? Paulit-ulit tayo para mas magets nyo. Kailan i-apprise sa detainees ang CPI? Kailan? Sa reception process. Sino ang mag-a-apprise? Ang records unit. Okay? Paulit-ulit natin to para mas magets nyo to. Okay, so in-apprise na sa detainees or sa isang detainee ang CPI. Ngayon, may dalawang option siya. Pwede siyang pumayag na tratuhin siya bilang kung paano tinatrato ang mga bilanggo sa loob ng kulungan. Pwede rin siyang hindi pumayag. Pero ano yung catch? Ano yung mangyayari pag pumayag siya? Pag pumayag siya, ano yung document na kailangan niyang pirmahan? Ang tawag doon, detainees manifestation. Again, ano yung document na kailangan niyang pirmahan na nagsasabi or nagpapatunay na pumapayag siya na tratuhin siya ang isang prisoner sa loob ng kulungan at hindi detainee kahit na siya ay isang detainee pa lamang. Kasi alam naman natin na kapag sa loob ng kulungan, iba ang ginagawa ng mga prisoners sa detainees. Okay? So dito sa detainees manifestation, dito ito yung nagpapatunay na pwede ka naming tratuhin na isang prisoner kahit na ikaw ay isa pa lamang detainee. Okay, so required ka na niya ng labor, yung mga ganyan. Required ka na magsuot ng uniform na kailangan sa loob, yung mga kailangan pang ibang sundin, like yung mga haircut, ganyan, marami pa. Hindi na masyadong importante yon. Basta ang tandaan, detainees manifestation, ito yung document na kailangan pirmahan ng isang detainee na pumapayag siya na tratuhin siya ang isang prisoner sa loob ng kulungan. Okay? So, ano ang magiging reward niya dyan? Or yung tinatawag na natin na credit. Ang magiging credit niya dyan pag siya ay nag-agree, full time. Anong ibig sabihin nun? For example tayo. Si detainee ay nakulong ng 10 years. Okay, si detainee to. Letter D, si detainee. So, si detainee, nakulong siya ng 10 years. Sa 10 years na yan, siya ay detainee. Pero again, nag-yes nga kasi siya dito at napumirma siya dito sa detainees manifestation. Kaya, siya ay makakakuha ng full-time credit. So, sabihin na natin naka 10 years siya sa loob ng kulungan. And after 10 years, nasentensyahan na siya. Sabihin na natin after 10 years, kasi naka 10 years na siya sa kulungan, di ba? So, after 10 years na yan, ang final judgment sa kanya ay 20 years imprisonment. Again, para mas magets, si detainee, naka 10 years na siya sa kulungan. Nag-yes siya ha. Ang final judgment pala sa kanya is 20 years.
So, ano ang magiging credit niya dyan? Or ano yung magiging CPI niya dito sa 10 years na pagiging detainee at pumayag siya, natratuhin siya bilang isang prisoner at nahatulan siya ng sentensyang 20 years. Sobrang dali lang, ibig sabihin 10 years yung makukuha niyang credit. Kasi bakit? Full time nga oh. Ayan oh, full time. Full time. Pag nag-agree ka, mag-abide ka sa mga jail rules na tartuhin ka bilang prisoner, full time ang makakredit sa'yo. Since naka 10 years na siya sa kulungan, ang mangyayari, yung 10 years na yan lahat yung 10 years na yan, makikredit yan sa kanya. Mama-minus yan dito sa 20 years. So, 10 minus 20, walang iba kundi 10 years. 10 years na lang siyang magiging prisoner. Ganon siya nag-work. Since nag-agree siya, full-time yung makikredit sa kanya, buong 10 years bilang isang detainee, ang makikredit sa kanya. So, sana nag-gets yan. So, paano naman mangyayari? Pag, for example, baliktad, sabihin natin, mas mababa yung magiging imprisonment niya. Ito. For example, another example to ha, 10 years detainee siya. Sa full-time tayo ha, full-time credit yung pinag-uusapan pa din ha. So sa 10 years detainee siya at yung naging imprisonment niya, sentensya sa kanya ay 5 years. Since full-time ang makikredit sa kanya, nag-agree kasi siya kaya full-time, so dapat yung 10 years na to, ito, yung ma-credit sa kanya. Paano kung yung imprisonment lang pala is 5 years? Di sobra-sobra na siya sa loob ng kulungan. So, ang mangyayari dyan, acquit siya kaagad, mapapalaya na siya. Kasi nga 10 years na siya nasa loob ng kulungan as detainee Tapos yung sentensya niya pala 5 years pa lang. Nangyayari ba to sa Pilipinas? Feeling ko yes, kasi sobrang tagal ng justice process dito, di ba? Ilang taon na nga nakadetain yung iba, hindi pa nag-arraignment So, sobrang tagal. Kaya possible mangyari to. Possible itanong din to sa board exam. So, kung 10 years yan, siya naging detainee at 5 years ang kanyang naging final sentence, papalaya siya agad. At yung 5 years na sobra sa kanya, ito pa yung masaklap doon. Yung 5 years na sobra sa pagkakulong niya bilang isang detainee, ang mangyayari dyan, bibigyan na lang siya ng tinatawag na victims compensation. Okay, again, tinatawag na victims compensation. So, ma'am, magkano po yon yung compensation na yan? Na sobra, 5 years ako sa loob ng kulungan. Ay, sobra, 10 years ako sa loob ng kulungan, tapos 5 years lang pala yung sentensya ko. Lugi ako doon kasi yung 5 years na yun, marami na sana akong magagawa. Pero alam mo ba, meron siyang makukuha na victims compensation na tumataginting na 1K per month. 1K per month na nakulong siya, pero maximum of 10K. Maximum of 10K. Imagine, nakulong ka ng 10 taon, pero 5 taon lang pala yung final sentence mo. Tapos 1K per month lang yung ibibigay. Tapos 10K lang yung max. So, nonsense yung 10K per month na yan. Malaki sana makukuha mo sa 5 years na yan. Pero ang maximum lang pala talaga nila is 10,000. Ayan yung nakalagay sa victims compensation. So, sobrang lugi. Sobrang lugi talaga. Ayan. So, sana na-gets to. Sana na-gets tong proseso pagka pumayag ang isang detainee na tratuhin siya bilang isang prisoner sa loob ng kulungan. So, paano naman kapag hindi pumayag si detainee? Sabi ko, ba't ako papayag na maging prisoner sa loob, detainee pa lang naman ako. 'Di ba? So, ang mangyayari dyan, ano yung document na kailangan niya pirmahan? Ito yung detainee's waiver certification. Guys, wag na wag yung pagpapalitin, okay? Ang document na kailangang pirmahan ni detainee is yung detainee's waiver certification. Ibig sabihin, kumbaga parang waiver to na sinabi naman sa kanya, in-appraise naman sa kanya na pwede siyang magkaroon ng full-time credit basta pumayag siya. Pero dahil hindi siya pumayag, waiver ang tawag doon. Again, detainee's waiver certification.
certification. So, ang mangyayari naman dyan, pag nag-refuse siya or hindi siya pumayag, ang makikredit lang sa kanya ay walang iba kundi 4/5. Okay? Medyo may computation tayo dito. 4/5. Again, pag hindi siya pumayag, natatuhin siya bilang isang prisoner dahil siya ay isang detainee pa lamang, ang detainee's waiver certification ang kailangan niyang pirmahan. At ilan ang credit na pwede niyang makuha? 4/5. Okay. So, itatry natin yan, paikliin, yung pagkukompute ng 4/5. Okay, so palagi niyong tatandaan na ang basis sa pagkukompute ay yung stay or detention period niya. Okay, yung parang pagkakulong sa kanya. Katulad nung ginawa natin sa example natin dito kanina. Okay, bigyan natin ng example. For example, si detainee ay nakulong ng 10 years. Okay? Detainee siya. Hindi siya pumayag na tratuhin siyang prisoner. Ang sasagutin lang nating question dito, ilan dito sa 10 years ang makikredit sa kanya. Hindi na natin pag-uusapan kung ilan ba talaga yung final sentence niya. Ang importante lang dito, kung ilan yung 4/5 ng 10 years. Kasi yun lang naman yung pwedeng itanong sa board exam. Kung ang pwedeng itanong sa board exam, kung hindi pumayag ang isang detainee, natatuhin siya bilang isang prisoner at meron siyang 4/5 na credit, preventive imprisonment, at 10 years na siyang nakadetain, ilan sa 10 years yung makikredit sa kanya? Yun lang yung sasagutin nating question. So, ang mangyayari dyan, since 10 years yan, gawin mo lang, times mo lang yan sa 4/5. Since fraction ito, fraction yan, ang gagawin natin, lalagyan lang natin ng 1 yan. Gagawin natin siyang 10/1 times 4/5. So, mangyayari lang dyan, children, 10 times 4. Ilan? 40. Okay. 1 times 5. 5. Divide mo lang to. 40 divided by 5 equals 8. So, ang makikredit lang sa kanya, sa 10 years na nakulong siya bilang pagiging detainee, ang pwede lang na makredit sa kanya is 8 years. So, yung 2 years doon, hindi yun makikredit sa kanya kasi hindi siya pumayag. Nag-refuse siya. 4/5 lang yung makukuha niya. Unlike dito, kapag pumayag siya, pag nag-agree siya, full-time ang kanyang credit, preventive imprisonment. For example, 20 years ang kanyang imprisonment, yun yung hatol sa kanya. Naka 10 years na siya as detainee. 4/5 lang yung makikredit. Ima-minus lang to ngayon, 20 minus 8. Yun yung kailangan niya pang iserve. Pag-usapan naman natin yung GCTA. Importante sa board exam yung topic na to, hindi siya nawawala. Okay? Sa GCTA, tinatawag yan na good conduct and time allowance. Ano bang importante dito? Ito lang. Ayan lang ang importante dyan. Ito ay para sa detainees at prisoners. Hindi lang to para sa detainees ha. Pinag-uusapan kasi natin kanina para sa detainees lang yung CPI eh. Ito kasing GCTA, for detainees siya and prisoners. So ano yung kailangan nating tandaan dito? Ano ba yung importante dito? Ang basis neto is yung imprisonment or yung sineserve nilang sentence. Doon tayo magbe-base. For example, ito, kailangan pala muna natin itong tandaan. Kapag 1 to 2 years na siya sa loob ng kulungan at nakapag-avail siya nito or eligible siya for GCTA, 20 days ang makikredit sa kanya. Pag 3 to 5 years naman, 23 days. Pag 6 to 10 years, 25 days. 11 and above, 30 days. Ganyan. Ang basis niya ng imprisonment, is imprisonment or yung sineserve niyang sentensya. Hindi kayo magko-compute dito. Hindi kayo magko-compute dyan. Medyo dito lang kayo magko-compute. Ano ba kasi yung madalas na tinatanong nito sa board exam? Ang tanong doon, for example, si detainee or si prisoner, sabihin na lang natin si prisoner, naka 6 to 10 years na siya sa loob ng kulungan and pasok siya sa GCTA. Okay, nag-apply siya and eligible siya, bibigyan na siya ngayon ng GCTA.
Dahil 6 to 10 years na nga siyang nasa loob ng kulungan, ilang araw ang mababawas sa kanyang sentensya dun sa siniserve niyang sentence, sa kabuuan ng siniserve niyang sentence. Ang mababawas sa kanya ay 25 days. Yun lang. Ganun lang kadali yun. Usually, ito yung dalawang natatanong. Okay, tandaan nyo lahat to. Hindi naman siya mahirap tandaan. 1 to 2 years, 20. 10 to 5 years, 23. 6 to 10 years, 25. 11 and above, 30. Again, 20, 23, 25, 30. Yan, ito ang importante dyan. Tinatanong kapag ang isang PDL or isang prisoner ay naka 6 to 10 years na at eligible sa GCTA, ilang araw ang ibibigay sa kanya or ikakabawas na sentensya o ang ibabawas na sentensya sa kanya doon sa mismong imprisonment niya o yung siniserve yung sentence. Walang iba kundi 25 days. Sobrang dali lang. Okay, next naman tayo. Dito tayo sa TASTM. Okay, pumangit na yung notes ko. Wait lang. TASTM. Yan. So, ano namang importante dito? Sa time allowance for studying, teaching, and mentoring. Para naman to sa mga detainees or prisoners na nagtuturo, nag-aaral, or nagme-mentor sa loob ng kulungan. Diba? Hindi naman natin masabi. Baka merong mga licensed professional teacher para sa kulungan or may mga doktor, ganyan, na nagtuturo. Basta nag-aaral, ayan, nag-aaral sila. Ito pa pala, studying ha, ito yung pinaka-importante sa loob ng kulungan kasi yung education nga, yung parang yun yung dahilan kung bakit maraming nakukulong. So, ito, studying, nag-aaral ka sa loob ng kulungan. Di ba nga, meron pa nga doon graduate, di ba? Meron yan, may mga photos yan sa internet na graduate sila sa loob ng kulungan, may mga nagtuturo, nag-aaral at may nagme-mentor. So pag ang isang detainee at isang prisoner ay naggaganito siya, studying, teaching, and mentoring, makakakuha siya ng tinatawag na time allowance. Ano yun? Ilan? 15 days per month. Okay? On top pa yan ha. Pwede yan maging sama-sama. On top pa yan. 15 days per month ang mababawas sa kanyang siniserve na sentence. Okay? Yun lang naman yung importante sa TASTM. Kung ilang days per month yung binabawas kapag ikaw ay nag-study, nagtuturo at nagme-mentor sa loob ng kulungan pag ikaw ay detainee or prisoner. Okay, next. Yung colonies. Ano bang importante sa colonies? Colonies, importante dyan kung ilan lang din yung nababawas sa sentensya nila sa isang buwan. Yun lang, 5 days. Yun lang, 5 days. Ang benefit kasi nitong colonies na to, kapag yung sentensya nila is 40 years life imprisonment, nagiging 30 years na lang yung maximum. At pwede silang makapag-wear ng civilian clothes at tumira sa loob ng kulungan kasama yung pamilya nila. So, merong separate discussion ng colonies sa mga reviewers nyo or sa mga RC nyo. Pero dito, hindi na natin siya papalalimin. Actually, hindi naman siya kasama dito. Parang sinama ko lang siya kasi pwede din to mabawas. Okay, hindi siya kasama dito ha. Sinama ko lang siya kasi nga, pwede din siyang mabawas. Benepisyo niyan, pag 40 years life imprisonment, yung parusa mo, magiging 30 years na lang. Yung maximum. Makapag-wear ka ng civilian clothes at pwede kang tumira sa loob ng kulungan kasama yung pamilya mo. So, ang huli natin, yung STAL or yung Special Time Allowance for Loyalty na medyo nakakalito. Okay, importante to sa board exam. Isa-isahin natin to. So, Special Time Allowance for Loyalty. Ang tawag dito ha, loyalty credits. Loyalty credits. STAL. Special Time Allowance. Pag tinanong anong uri ng credit ang ibinibigay sa mga prisoner sa STAL, walang iba kundi loyalty credits. Ang basis nito is yung original sentence nila. So, meron tayong 4 na pag-uusapan pagdating sa STAL. Para mas madali, Tagalogin mo. Pag hindi mo maintindihan yung English, Tagalogin mo. So, for example, tumakas. O, kailan ba muna na-avail to? Bago natin ito pag-usapan pala. Kailan ba na-avail tong STAL? Diba during calamity? For example, may earthquake,
flood, tapos malulunod ka na sa loob ng kulungan, pinakawalan kayong lahat, or tumakas ka para isagip yung sarili mo. Ayan, dito mo yan ma-avail kapag bumalik ka sa kulungan during mga calamities na ganon. Kaya nga loyalty yan siya. Special time allowance for loyalty. Ang basis niyan, original sentence. Una, tumakas. Okay? Merong bumabaha Hindi ka marunong lumangoy, so tumakas ka para ma-save yung sarili mo. Pero, bumalik ka within 48 hours. Okay? Tumakas, bumalik within 48 hours, ilan ang marireceive niya? Yun yung importante kung ilan. 1/5 ang ima-minus sa original sentence niya. Again, una natin sa stall, tumakas, kasi meron ng kalamidad. Bumalik, pero bumalik tumakas, pero bumalik within 48 hours. Importante, within 48 hours siya bumalik, makaka-receive siya ng 1/5 loyalty credits na mababawas sa kanyang original sentence. Okay? Paano naman sa pangalawa? Wait lang, mali yung notes. Hindi tumakas. Ano namang catch kung hindi ka tumakas? Loyal ka Siyempre sabi mo, nakakulong ka ba't ka tatakas? Hindi ka tumakas, marunong ka naman kasing lumangoy. So ayan, hindi ka tumakas, ang makukuha mo ay 2/5 na mababawas sa original sentence. Again, hindi tumakas. So wala nang usapan sa balik-balik kasi hindi naman tumakas. Makaka-receive siya ng 2/5 mamaminus sa kanyang original sentence. Paano naman pag tumakas, tapos hindi bumalik within 48 hours? Yung 48 hours na to after sabihin ni President na wala ng kalamidad at hindi siya bumalik. Okay, for example, today, merong kalamidad. Tapos, kinabukasan, sinabi na ni President na tapos na yung calamity. Within 48 hours after that announcement, dapat bumalik na. Tumakas, hindi bumalik within 48 hours. Anong makukuha niya? Makakatanggap siya ng tumatangingting na 1/5 na maa-add sa kanyang original sentence plus meron pa siyang evasion of service of sentence dahil nga tumakas siya nang hindi siya bumalik within 48 hours. Last, volunteer surrender. Tumakas ka. Nag-volunteer surrender ka after 48 hours. So para malinaw tumakas ka din dito sa panghuli. Tumakas ka, pero bumalik ka naman bumalik ka naman kaso after 48 hours nga. So mangyayari sa'yo, parang tawag doon voluntary surrender kasi after 48 hours, bumalik ka naman. Kaso lumagpas ka nga lang dun sa time na binibigay para magkaroon ka ng loyalty credits. So ang mangyayari yan sa'yo, may kaso ka. Meron kang evasion of service of sentence at magiging mitigating circumstance yun kasi nga voluntary surrender naman. Again, ulitin natin sa style, nakukuha ang special time allowance for loyalty in cases na kapag may mga calamities. For example, bumaha. Okay? Ang original sentence, ang basis ng pag-aadan or pagmaminusan. Okay? Ng sentensya. Una, again, ulitin natin. Una, tumakas, pero bumalik within 48 hours. Ang mamaminus sa kanyang original sentence ay 1/5. Pangalawa, hindi siya tumakas. So, siya ay bibigyan ng 2/5 na loyalty credits na ibabawas sa kanyang original sentence. Pangatlo, tumakas siya. Hindi na bumalik within 48 hours. 1/5 ang i-add sa kanyang original sentence plus evasion of service of sentence. Pang-apat, tumakas ka, pero bumalik, nag-voluntary surrender after 48 hours na sinabi ni President na wala ng calamity. Ang matatanggap niya na lang ay evasion of service of sentence with mitigating circumstance na voluntary surrender. Okay? Malinaw? Sagot naman tayo ng questions. Paano ba tinatanong yung MSEC sa board exam? So, ganito lang siya. Medyo putol lang to. Masyado palang malaki yung sulat ko.
Ayan, sagutin natin to. Which committee is charged to assess, evaluate, and recommend deduction to deserving inmate in the form of GCTA, STAL, and TASTM? Again, ano daw yung committee na naaatasan or responsible para i-assess, i-evaluate, i-assess or i-screen, evaluate o tignan yung mga qualifications na nire-recommend para mabawasan yung kanilang sentensya. Para lang to daw sa mga deserving inmate. Okay? Ano daw yung committee na charge sa pag-assess, evaluate at pag-recommend ng deduction para sa deserving inmate in the form of GCTA. Okay? GCTA, ito yung mga years, diba? Ito yung mga years. Ito. Yan. Yan. Ito yung mga years na yan. Kung ilang days ang mababawas sa kanya. So, yung STAL, ito yung kapag may mga calamity. At ito kapag nag-study ka, teaching and mentoring sa loob ng kulungan. Ano daw yung committee? Sobrang dali guys. Walang iba kundi ay MSEC. Management, Screening, and Evaluation. Hindi tayo magrarasyo dito. Papakita ko lang sa inyo kung paano ba siya tinatanong sa board exam. Okay, pangalawa. If the PDL is under CPI, actual board exam, what other entitlement may he or she can still avail? Ang tanong, kung yung PDL daw ay under sa CPI, ano nga ulit yung CPI? Credit Preventive Imprisonment. Okay? So, si PDL daw, under ng CPI, ano pa daw yung other entitlement na pwede niyang i-avail? Okay? Tignan natin yung choices. STAL during preventive imprisonment, GCTA, STAL, and TASTM during preventive imprisonment, or letter C, TASTM during, ano ba? Ano lang ba? STAL lang ba? Yung pwede niyang i-avail? No. GCTA lang ba yung pwede niyang i-avail? No. So, ang pwede lang i-avail ng isang PDL na under ng CPI, walang iba kundi ang lahat. Syempre, lahat pwede. GCTA, STAL, and TASTM. Di ba sabi ko sa inyo kanina, on top pa yan. Kumbaga, pwede niyang i-avail to, mapaplus pa to, mapaplus pa to. Lahat yon mamaminus yon sa sentensya niya. So, ayun yung kanyang entitlement na pwede pa rin ma-avail. Lahat yan ganyan siya tinanong sa board exam. Okay, next, last na to. Install a deduction of blank, deduction from the period of sentence shall be granted in case a prisoner leaves his place of confinement during earthquake and did not return the next day after the announcement of passing of calamity. Ano daw yung deduction sa STAL daw? Okay, ito daw, di ba, establish na natin yung STAL na na-avail to kapag merong mga calamities tapos tumakas yung isang PDL. Ano daw, ito daw yung deduction sa period ng sentence niya. Kasi ito yung basis natin, di ba, period of sentence. Na igagrant sa kanya, increase daw yung prisoner, umalis, tumakas sa place ng confinement. Okay, tumakas sa kulungan. Dahil may earthquake. Tapos, hindi siya nag-return the next day after yung announcement na tapos na yung calamity. Ano yung matatanggap niya? Okay, ano ba yung ginawa niya? Takas lang. Takas plus hindi balik next day. Hindi daw siya bumalik next day. Ano yung pwede niyang, ano yung mababawas sa kanya? May mababawas ba sa kanya kapag umalis siya at hindi bumalik? Di ba wala? Ang sagot dyan, wala. Bakit siya mababawas? Wala naman sinabi dito na bumalik siya. Ang sabi dito, hindi siya bumalik the next day. Okay? So, regardless, yung next day na to, the next 24 hours or 48 hours, basta walang sinabi na bumalik siya, did not return, ibig sabihin, wala pa siyang matatanggap na deduction sa sentence niya kasi hindi naman siya bumalik eh. So, the answer here is none.
Wala. Kasi nga, tumakas siya at hindi bumalik. Yun lang yung facts na meron dito sa tanong, tumakas, hindi bumalik, kaya wala siyang matatanggap. Itong 2/5, para lang ba to saan? 2/5, para lang to sa hindi tumakas, kahit may calamity. 2/3, wala namang ganyan. And 1/5, ito yung kapag ka tumakas, plus, balik, within 48 hours. Ayan, yung mamaminus sa original sentence niya. Pero ito, kapag hindi ka talaga tumakas, loyal ka eh, hindi ka tumakas kahit may calamity. Pero ito kasi, ang tanong kasi dito, ano daw yung deduction sa period ng sentence niya kapag umalis siya sa kulungan during earthquake at hindi bumalik the next day. Ibig sabihin, wala kasi hindi siya bumalik. So, sana malinaw yan. Okay? Meron pang isang tanong pala, share ko na lang, kung sino daw yung mga nag-grant ng GCTA, ganyan. Ang tanong doon ay except. Ang except doon, hindi kasama si President. Hindi porket siya yung pinakamataas, meron siyang kakayahan na mag-grant ng mga GCTA. Okay, ang gagrant lang ng GCTA, si Director of Bucor, Chief BJMP, and si Warden. Okay, yun lang yung pwedeng mag-grant ng GCTA. So, sana natuto kayo. Mag-follow lang kayo or i-share nyo to sa mga friends nyo na nahihirapan din dito sa topics na to. Good luck, future art creams!